na naman po tayo para sa panibagong video na ating ibabahagi sa inyo. Sa ngayon, alam natin na mainit ang impeachment trial na nangyayari dito sa ating bansa. Ngunit yung ini-impeach nila ay wala rito sa Pilipinas. Vice President Sara Duterte ay nasa Netherlands ngayon at ito yung ating ibabahagi sa inyo ngayon, yung kaganapan doon. So bago po tayo magpatuloy sa pagbabahagi ng video na ito, kung hindi ka pa nakapag-subscribe, pindutin mo lang ang subscription button para ma-update ka sa tuwing tayo nag-upload ng mga panibagong video. We will not talk about Marcos BBM today. We will only talk about Marcos in relation to ICC. Yes! Tuta ni Marcos. Bakit ko nasabi na tuta ni Marcos? Wala na tayong pera! Kasi sumusunod sino yun? Sumusunod sila kay Trillanes at Marcos. At hindi lang yan. Pinapanindigan pa nila yung kanilang pagsunod Yes! Grabe! kay Marcos at kay Trillanes. Grabe! And so, Namigay sa palungon si Trillanes. this is not about justice. This is about politics in the Philippines. Because who was the first to be sent to detention? President Marcos. Next, President Duterte. Next, pwede na. So imbis na ang sasabihin niya ay kung sino ang unang nakulong ay ang una pa niyang nabanggit na pangalan ay si Bongbong Marcos, no? Pero alam naman natin na siyempre namali-mali lang ang pagkakabigkas niya, kaya lang sabi niya pwede na. Parang sinakyan na rin din ng mga supporters niya ang mga kanyang sinasabi. At yun nga, isa-isa niyang binanggit kung sino pa ang mga nakulong dahil sa nangyayaring ito sa ating bansa dahil sa politika. At yun nga, sinasabi pa niya rito na si Bongbong Marcos at maging si Trillanes ay naging tuta itong ICC kaya Marcos at Trillanes. So may isa pa tayong video rito na ibabahagi sa inyo na kung saan ay parang isang interview ito, siguro pagdating din niya ito sa The Netherlands. Panoorin natin ang video. Vice President Inday Sara Duterte, welcome back to the Netherlands. Kamusta po kayo, ma'am? Thank you for the welcome, and I welcome as well our mga kababayan na galing sa iba't ibang bansa na nandito sa Den Haag. I'm okay, walang problema. VP Inday, I think a lot of people wants to know, kamusta po ang inyong ama, ma'am? That's the burning question naman all the time. Okay lang naman siya, wala mo siyang problema. We had productive discussion about politics. So, ang gusto lang, naubos yung oras namin sa kakatanong niya sa estado ng politika sa Pilipinas. So, konfirmado na yung video na ito ay isang interview sa kanya na after na na-meet niya ang kanyang tatayo, ang dating Pangulong Rodrigo Duterte, at siguro paglabas niya ito ng ICC, sinalubong siya ng nag-i-interview na ito na isa ring kababayan natin. So nung tinanong si VP Sara Duterte tungkol sa ating mga kababayan kung ano ang kanyang siyempre napipil o ano nung kaharap niya itong mga kababayan natin, ito ang kanyang paliwanag. Well, heartwarming at nakakaiyak dahil karamihan sa kanila kapag na face to face na, ang una talaga nilang tanong is kamusta na si Tatay Digong. At kung hindi man yan, ang sinasabi ay ipaabot mo yung aming pagmamahal at pagdarasal kay Tatay Digong. So, karamihan talaga doon yung kanilang pangungulila kay
President Duterte. So, ni-expect ko na kaagad itong question na ito tungkol sa, siyempre, alam natin na yung survey about BP Sara ng SWS at saka Pulse, ano ba yun? Yun ang sinunod na tinanong sa kanya at kung ano ba ang kanyang masasabi tungkol sa, siyempre, mataas ang nakikitang suporta sa kanya. Ito ang kanyang paliwanag nung tinanong siya tungkol doon. On that point, I am truly blessed, no? Favored ako ng Diyos sa ganyan na bagay. Hindi ako makapag-explain sa mga surveys dahil hindi ko naman alam paano yung ginawa o kung sino ang nagpagawa niyan. Pero lagi lang talaga ang sinasabi ko kapag merong survey na lumalabas ay nagpapasalamat ako sa patuloy na pagtitiwala ng ating mga kababayan sa akin, sa aking mga kasamahan sa OVP at syempre sa aming opisina. So, nung tinanong nga siya tungkol sa SONA ni PBBM, ito naman ang kanyang paliwanag. Hindi ako nanood ng SONA like last year and wala akong planong basahin ang nilalaman ng SONA o kahit man ng summary dahil I truly believe it is a waste of time of the Filipino people. Siyempre, pagkatapos niyang magpaliwanag tungkol sa SONA, sinunod agad na tinanong sa kanya kung paano niya napapanatili ang kanyang kagandahan na parang Arabian na beauty itong si Inday Sara Kaya kinikilig itong mga manunood dito sa sa kanya habang siya in-interview at ito ang kanyang reaction. From SONA to beauty and wellness. Akit today. Hindi ko lang alam sandali lang. Gusto ko lang matanong kung hindi ba ganito ang glow ko noon, 2022? Ganito. Actually, mas ma'am. Mas grabe. Yes. Wala naman kasing difference sa akin simula nung 2022 hanggang ngayon. Siguro nadagdagan lang yung skincare kasi kasi nagkakaedad, di ba? Pag mahirap na pag 38 ka lang tapos namumukha kang 68. kaya siya kapag Guilty mabutaan na yun. pag Ma'am, wala akong pinapatama. Kasi meron tayong kilala na 68 pa lang pero mukha ng bangkay. So wala naman nagbago sa akin simula nung 2022. In fact, before 2022. Pareho lang yun. Yun lang na meron na akong awareness ngayon sa aging ng mukha. Kaya meron ng mga Sunblock, ma'am. meron ng mga yung sinusulat ng dermatologist na skincare. So, inyo pong napanood ang ating ibinahaging video at kung kayo po ay may komento, reaction o opinion na kaugnay dito sa ating ibinahaging video, pwede po kayo mag-comment sa comment section sa ibaba mismo ng video na ito. Hanggang sa muli, maraming salamat, mabuhay kayo at God bless po sa ating lahat. Bye-bye!